Tabuk City CPIO Hour. Tabuk City CPIO Hour. May sa programa The City Public Information Office Tabuk Radio. Amang idanon kada kayo kadagiti impormasyon iti na dumaduma ang programa ken serbisyo publiko iti lokal ang gobyerno ti siyudad ti Tabuk. Babaan ita daytoy a programa mailaw-lawag ken maidanon dagiti rumbeng nga maamuan dagiti Tabukenyos. Isu nga intay agdingeg iti linawas at Tabuk CPIO Hour. Tabuk CPIO Hour. Makisalisal, makipatang, ken makinadal kadagiti kang runaan nga impormasyon ken nabagas a diskusyon para ti pagsayaatan dagiti umilit ti Tabuk. Tabuk CPIO Hour. Kada Biyernes alas 12 idganat alauna iti malom dito'y Facebook page, YouTube channel ken Zeno Radio iti Tabuk City Public Information Office. Naimbangal daw kanya tayong amin, gagayim kakabsat, ken kakailian kasamat kariti amin nga nakantabay, iti daytoy nga programa tayo, CPIO Hour. Kumusta kayo apo? Kariti amin nga agla-lunch itata, hopefully nga nasalun at kasamat nga naragsak tayo. Happy Bodong Festival, it's the 31st founding anniversary iti Tabuk City after it was separated with the province of Apayao. And also, the 7th Bodong Festival. So, napanaganan as Bodong. And then, dati gamin ito nga ikot iso iti Ulalim Festival. So, maganda na at naiayon na rin sa ating kinagisnan na Bodong dito sa Kalinga. So, dito nga programa kat idadaulwan garot iti Office of the City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, together with our City Vice Mayor, Attorney Dikbal, o kasama dagiti aming nga City Councilors and dagiti aming nga Department Heads. And of course, our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. Siya karot makadwayo iyan Jeffrey Adatu, makadwa tayong matlang iti Technical Department ni Sir Reddy Retotal, kasama ni Ma'am Gigi, and of course Sir Eisenhower Brucalen, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office. Kaway-kaway naman dyan. Thank you for helping us in this program. And of course, kariti aming nga kakailan tayong ongoing agbisbisita iti Bodong Festival Celebration kasama dagiti adati different sites para iti dayta nga celebration dagiti mangmangan iti naduma-duma nga makahan dito grounds iti Kapitolyo, and of course gumatgat ng iti different products dito MSA Boulevard dito Bolanao. Hopefully nga aday iti mapiliyo nga products nga mausar to help dagiti amin nga business owners tayo iti Tabuk City and dagiti partners tayo matlang no daman dagiti nagapo iti naduma-duma pay nga lugar. So makita tayo kat very lively ang Bodong Festival natin ngayon. It's the 31st, sabi ko nga, and napakaraming mga bisita po natin from the different municipalities and of course yung mga galing pa sa ibang mga probinsya. Hopefully mag-enjoy po kayo sa mga bibisitahin at mga mapapanood ninyong mga activities ng ating festival. And kahapon nga ay sinagawa nga natin yung cultural performance ng iba't ibang munisipyo dito sa Kalinga, and buhay na buhay po talaga yung kultura natin. Hopefully na maipagpatuloy pa natin at maipapakita pa natin yung magandang kinagisnan ng ating mga kababayan. And ngayon ay lucky pa rin tayo kasi may bisita po tayo from the Philippine Navy kasi may activity rin po sila in celebration of the Bodong Festival at may booth rin po sila sa Capitol, and malalaman natin kung ano yung ginagawa nila, ano yung mga purpose nila, and kung paano rin mag-apply sa Philippine Navy. Yun po yung alamin natin. But before we will ask some questions sa ating bisita, ipapakilala ko muna ang bisita natin ngayon, si Ensign Rusty Ramos ng Philippine Navy. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I am Ensign Rusty D. Ramos, Chief Procurement and Retention Branch, Philippine Navy. Currently the Chief Procurement and Retention Branch, Navy Personnel Management Center. And as of now, may ongoing kaming information drive sa Capitol, Tabuk, Kalinga regarding sa recruitment ng Philippine Navy. Ongoing kami until
tomorrow hanggang afternoon, sir. Dito, nagkakaroon kami ng information drive sa mga college graduate, K-12 graduate with NC2 or yung may skills na mga mamamayan ng Kalinga. Unahin ko lang, sir, yung regarding sa Navy Personal Management Yes, sir. Center. Sige po. Ano nga ba yung Navy Personal Management Center? Ang Navy Personal Management Center ay nangangasiwa sa pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng human resource management in support sa mission ng Philippine Navy. Kabilang na rito yung selective recruitment, career management, pati na ang retention at evaluation ng mga personnel. Narito ngayon upang talakayan din natin yung mobile recruitment activities namin ngayong taong 2026. Ngayon, nakapost sa Facebook page namin ang nag-iisang authorized na Facebook page ng Philippine Navy regarding sa recruitment, ang Navy Personal Management Center. And based dito sa aming posting na nakapin, ang schedule lang first leg ng Philippine Navy Mobile Recruitment for 2026 sa La Union sa 16 to 18 February 2026, which is by next week na ito, sir. Lapit na. And then ang schedule for Kalinga Mobile Recruitment, which is sa 02 to 04 March 2026 sa Kalinga State University. Yes, sir. And then, ang susunod na schedule namin ng mobile recruitment sa Zamboanga, 23 to 25 March 2026. Sunod naman ay sa Ormoc, 13 to 15 April 2026. Oriental Mindoro, 11 to 13 May 2026. At sa Bicol, 25 to 27 May 2026. Ano nga ba yung mobile recruitment, sir? Oo, yan yung gustong malaman ng Yun ating nga, mga sir. kababayan. Maraming napapaisip kung ano nga ba yung mobile recruitment. Oo. Ang mobile recruitment, ito yung isang initiative ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Navy Personal Management Center na naglalayong makapunta sa iba't ibang munisipalidad sa labas ng Manila. Layunin na rin namin na matukoy ang mga qualified na individuals para makakuha ng Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test o APSAT at kasunod nun ang neuropsychiatric exam. Ngayon kasi, sir, mobile recruitment namin para naging one-stop shop siya for sa mga nag-a-apply. Kasi pag nag-take ka ng APSAT, pag nag-proceed na pumasa ka, papaproceed din namin agad for neuropsychiatric exam. Ganon din, sir. And mahalaga ito sapagkat maraming karapat-dapat na aplikante na walang sapat na kakayahang makapunta sa Manila. Yung iba walang pamasahe papunta sa Manila. Ngayon, ito yung initiative namin na magpupunta ang Philippine Navy through Navy Personal Management Center sa bawat municipality na liblib or hindi napupunta ng katulad ng namin ng Armed Forces of the Philippines. And then, yung sa pag-apply sa Philippine Navy, nahati ito sa tatlo. Yung Naval Officer Candidate Course or NOCC, Sailor Basic Course, SBC, at ang Special Enlistment. Sa NOCC, ito yung karamihan dito ay college graduate, bachelor's degree with likas na mamamayan ng likas na or natural born citizen ng natural born Filipino citizen. Ayan po yung mga Yes, requirements. ito na yung mga requirements. And then may edad, yung age limit niya ay 20 and not a day older than 26 years old upon appointment as probationary ensign or probationary second lieutenant. And then physically fit for military training. And then yung height limit, which is 5 feet or 152.4 centimeter para both male and female. Ngayon, ang concern, paano kung nagkulang ako ng height? Pwede ba kung less than kung the less sa requirement? 5 feet
or 152.4 centimeter. May tinatawag na NCIP na kinukuha ng mga may indigenous tribe or may sa bloodline ng family. Napakuhaan sila ng NCIP na certification na member sila nito, and then magkakaroon ng waiver na regarding sa height requirement. Makapag-proceed pa rin sila sa application sa Philippine Navy. And then physically and mentally na ready for military training, as I said earlier. And then sa Sailor Basic Course naman, likas na natural born Filipino citizen din, sir. And then ang educational background is graduate ka ng K-12. And since ang Philippine Navy ay prioritize skill-based, yung may mga technical courses, sa binibigyan namin ng recommendation yung mga may course na hindi siya kasama sa priority courses na pinapost namin sa aming Facebook page, na kumuha ng NC2 or test the courses. Pwede yun. Yes, sir. Such as shipboard training courses and health-related courses. Binibigyan rin namin sila ng additional na credentials sa kanila para magkaroon sila ng edge sa pag-apply sa Philippine Navy. And then, ang age limit dito sa Sailor Basic Course ay 18 years old and not a day older than 24 and 3 months upon appointment as candidate soldier or sailor. And then, ang height trin requirement din ay same as 5 flat trin, sir. And both, nakalimutan ko na sa NOCC at sa SBC ay parehas na walang asawa or kasal at never been child charge. Walang anak. Malinaw na malinaw po. Yan na. Dapat clear po yan sa atin. And good moral character, physically and mentally fit for training. Yun po, sir. Ang kailangan sa application naman, sir, diploma, TOR, or pag wala pa pong diploma, certificate of completion, and then birth certificate. Pag may NC2, TESDA NC2 certificates, and then 2x2 picture, and valid IDs sa application exam day mismo dadalhin nila for verification ng personal namin, sir. Yun yung mga requirements. Yun, Sir, matanong natin before tayo mag-proceed doon sa iba pang mga sasabihin ninyo. Sir, kumusta naman yung pagbisita ng ating mga kababayan doon sa booth ninyo? Marami bang nagtatanong ngayon from Kalinga or yung mga mula sa nearby municipalities po? Yes, sir. Actually, sir, warm welcome talaga nung pagdating namin dito sa Tabuk, Kalinga. And then, first day pa lang, marami nang nagpunta sa booth namin. Kasama rin namin yung sa ibang tri-way service ng AFP, which is yung Army. Same rin ng goal na mag-recruit for na pumasok yung mga taga-Kalinga sa Armed Forces of the Philippines. And then, ang karamihan tanong naman nila, sir, is yung paano pumasok sa Navy. Marami kasing nami-misunderstand yung mga posting sa Facebook. And kasi ngayon, madaling maniwala yung mga tao kung ano yung mga pinapost sa Facebook page. Kahit anong Facebook page yan, basta sa Facebook. Ngayon, nagkaroon kami ng posting sa aming Facebook page, ang Navy Personnel Management Center, na sa Navy Personnel Management Center lang, you may legitimate as well as ang mismong Facebook page ng Philippine Navy na verified na rin both Facebook page, na doon lang yung may mismong
posting na Ito legitimate. sir, tama po ba? Philippine Navy, yan. Yes, sir, itong Ah. Philippine Navy. Yung mga naka-tune sa atin ay yung Philippine Navy na may 1.1 million followers. Yes, Yan sir. po yung legitimate na Facebook page ng ninyo. Philippine Navy. And then yung isa naman sir, yung mismo sa unit namin, yung Navy Personnel Management Center. Sige, check natin. Navy, management, Personal Management personal Center. management center. Okay, ito po yung yan, sir. Yes, sir. Ah, so, ito yung mga pwede nyong i-check. Navy Personal Management Center. Kung may mga news sila or mga updates, ito po yung legitimate para Yes, sir. hindi yung mga kumakalat na kung ano-ano, di ba? Malay natin kung ayan, napapaniwala tayo pero ibang information Yes, pa sir, yung yung mga nakalagay doon. Bakit, sir? Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung mga karaniwang mga pinaniniwalaan ng mga kababayan natin Regarding na yung hindi mga- makatotohanan? Yes, sir. Sa posting kasi sa Facebook, merong information na yung sa age limit, hanggang ganto pala age limit, pero pag magpupunta sila sa amin, magta-try mag-apply. Iba. Iba Ah. yung information na nakakarating sa kanila, which is sayang yung pagpunta ng Oo. applicant. Pero at least earlier nabanggit nyo naman yung mga certain requirements. Yun po yung susundan ninyo. Yung mga hindi naka-tune sa atin earlier ay balikan nyo po yung aming earlier na video ni sir. Doon binanggit niya po lahat. Yun, sir. Marami din yung nagpapaniwala na Madali. madali makapasok. Merong nagsasabi na may backer. Totoo ba yun? Sasabihin ko po sa pagpapatunay, ako po mismo, nakapasok po ako sa Philippine Navy, sa Armed Forces of the Philippines ng buong sarili ko po. Tinulungan ko po yung sarili ko na makapasok, nagsumikap ako. So, yung ganong tema ng usapan, wala po talagang ganong kahit saang military or tri-service sa government. Mas mahirap talaga kapag ganun. Pero siguro sa ibang agencies, yung mga naka-experience ng may mga connection, iba talaga sa inyo, no? At least talagang, sabi nga nila, minsan, yung mga nag-e-exam, kung may certain number sila or slots, talagang dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Yes, sir, yes. Na-try ninyo. Yes, sir. Na-try ko na rin yun. Tulad nitong sa second batch ng mobile recruitment last year sa Kalinga, which is naka-recruit ang Navy Personnel Management Center ng 11 successful officers. Wow, congratulations. Sa ating mga kababayan na nakapasok. And 42 sailor basic course or candidate soldier or sailor sa Philippine Navy na successfully nakapasok na sa training, ongoing sila training this year. Yun po. At pagpasok nila, ano ulit yung rank nila? For officer po, ang rank nila ay probationary ensign. Sa sailor basic course naman ay candidate soldier. Ang pinagkaiba ng training time frame nila sa NOCC, 1 year sila magta-training sa Naval Station Leobe-Hildo, Ganchoque, San Antonio, Zambales. And then, same rin sa Sailor Basic Course, 6 months sila ng military training. Bakit yung difference nila is 6 months and 1 year? Sa NOCC kasi meron dito yung leadership training. Yun din para mahasa rin yung leadership as nag-apply yung applicant or probationary ensign for officer. Para ma-practice rin yun, sir. Oo. Okay, sir, matanong natin kasi sa Philippine Navy, syempre hindi kasi dito naman sa Kalinga, hindi lahat ng mga taga-Kalinga may idea kung anong mga ginagawa ninyo, saan kayo nagpupunta, saan ano yung mga usually na ginagawa ng mga taga-Philippine Navy, saan ba sila napupunta, ano yung usually na ginagawa talaga ninyo? Compared dun sa ibang mga uniform personnel. Yes, sir. Sa Philippine Navy, siguro by name itself, Navy. Yes. Ang pinaka-highlight talaga namin yung Philippine Fleet. Sila yung nakikita nyo sa television, yung sa barko, may tinatawag namin na
fleet shipboard operations operations. Yun po yung pinaka namin ng Philippine Navy. Lalo na ngayon maraming assets na ma-acquire ng Philippine Navy, ng government natin ng Philippines. And then ng Philippine Navy naman, meron kaming in terms ng natural calamities, nagkakaroon kami ng search and rescue, and during calamities, nagkakaroon kami ng donations, nagpapadala rin kami ng mga social personal responsibility din kayo. Yes, sir. In terms ng calamities, lalo na yung bagyo, baha, lindol, lahat, sir. So yung i-clarify lang natin, 'di ba, nabanggit ninyo Armed Forces of the Philippines, Yes. kasama kayo doon. Yes, sir. Okay. So, yun nga, talaga nakikita naman talaga natin sa television, minsan may mga social responsibility kayo. Pupunta kayo sa mga may bagyo at saka iba pang mga sakuna, 'di ba? Yes, sir. Yan. Sir, matanong natin, yung mga, kasi 'di ba yung may mga graduates din ng PMA na napupunta sa Navy. Yes, sir. Ah. Ang from Philippine Military Academy, nahati na sila doon. Kung sino yung mapupunta sa Philippine Army, Philippine Navy, and Philippine Air Force. Ngayon, sir, after nila makagraduate sa Philippine Military Academy, diretso na silang magpo-proceed sa Philippine Navy, appointed as probationary ensign, and magtutuloy na kasi tinanggal kasi, sir, yung naval officer basic course nila. Actually, this year lang siya. Ngayon, diretso agad sila sa service, sir, as probationary ensign. Yung Marines, yun yung diretso naman ng MOBC. Oo. At least maganda yun na clarify mo, sir. May mga changes pa lang ngayon. Yes, sir. Diba? Kaya medyo hindi ko rin kasi masabi yung ganun, sir, na yung At least siguro, kung may mga interview tayo soon na iba pang mga top officials, ay baka masasagot rin nila yan. Hindi, maganda rin kasi minsan yung mga nakikinig sa ating programa nakla-clarify din. Although kayo, we thank you kasi may mga dinagdag tayong mga information para sa ating mga kababayan, and hindi tayo palagi, kasi usually dito ang mga na-interview natin ay mga department heads ng different departments ng CLGU at yung mga partner agencies. And at least kayo, minsan nandito rin yung mga sundalo, in-invite din namin. Pero dun sa kanilang mga responsibilities lang nila. So at least sa inyo, mabuti at nabigyan nyo kami ng opportunity na mag-inform sa ating mga kababayan. Sir, matanong natin, ano naman po yung mga benefits kapag nakapasok na yung ating mga kababayan kung na-recruit na sa Philippine Navy? Saan na sila napupunta? Ano yung mga benefits na possible na matatanggap nila? actually, ang mga benepisyong katumbas ng pagsisikap ng mga successful applicants ng Philippine Navy ay pagkakataong maglingkod para sa bayan. Yan yung unang-una natin kung ba't tayo papasok sa service. And pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa na may gusto ko compensation at allowance. Meron pinapadala sa iba't ibang bansa, sa Korea, Australia, and USA, ganyan. So, para mag-aral regarding sa shipboard operations, ganun sa. And for officers, leadership trainings. Last time, I remember, sir, may mga na-invite din kami na graduate sa PMMA, and may ilan sa kanila na mapupunta sa Philippine Navy. Yes, sir. Sila yung produkto ng Philippine Navy Midshipman Scholarship. Na scholar na sila habang nag-aaral sila sa PMMA. And then after graduation, magpo-proceed sila, magjo-join sila sa current NOCC class for military training. And then as appointed na probationary ensign, mako-commission sila for ensign or second lieutenant. After nun, sir. Sa Philippine Navy po ba, yung position madaling ma-promote din po doon? Actually, sir, talagang strictly yung
tenure sinusunod namin sa Philippine Navy. First promotion 3 years, and then O2 04, O2 03 4 years. And as well as ganun tuloy-tuloy lang yun sa. Sa salary naman, kumusta naman? Mataas-taas din. Actually sir, yun nga ang ano ko sana yung mga applicants hindi papasok dahil sa salary. Uy, na-gets niya yung sabi ni sir, ha? Papasok ka dahil gusto mong maglingkod sa bayan, hindi dahil sa salary. Maganda yung sagot ni sir Ton. Safe lang sir. Yun sir, pagkakataon din maglakbay sa iba-ibang bansa, makipag-ugnayan sa iba't ibang hukbong dagat ng ibang bansa rin sir. Magkakaroon ng partnership, yung exercises. And then pagkakataon may talaga sa overseas posting as ng United Nations. Maganda yun na. Yun, May sir. mga pupuntahan pa kayong ibang bansa pala, 'di ba? Sir, kumusta naman po yung buhay naman ng pagiging isang Navy personnel? Sa Sa amin, private life naman niya, ano yung kayo? Lumalabas kayo? Paano yung mga bakasyon ninyo? Ganun po. Actually naman sa Armed Forces naman, may tinatawag na mental health wellness break. 10 days siya. Binibigyan naman yung mga personnel natin ng right na makapag-leave and then pwede rin. makapag-relax, makapag-refresh from this yung sa work ng military. So, ganun pa rin pinagbibigyan. Sobrang helpful yun na ma-boost yung pagtatrabaho ng personnel natin sa military. Yung sa Philippine Navy, saan po yung mga offices ninyo, sir? Saan po kayo nadedestino dito sa Pilipinas? Sa Philippine Navy, meron kaming station dito sa may La Union, Palawan, Bicol, Zamboanga, Davao, and Cebu. And dito sa headquarters, Philippine Navy sa Manila, and then sa Port Bonifacio, Taguig City. Yun yung mga offices or kung saan kayo napupunta na mga lugar dito sa ating bansa. Okay, di ba? Yun pala, may mga differences pala ang mga like yung nabanggit natin earlier about sa Coast Guard, ganon. Kala ko pare-parehas. Yes, may sari-sariling may kanya-kanya pala. At least pero kapag may mga naman siguro may mga kalaban tayo, may mga giyera, tulong-tulong kayo, di ba? Tulong lahat yun. Sir. Pero yung mga training naman ninyo, kumusta naman sir kapag nakapasok ka na sa Philippine Navy? Gaano po ba kadali? Actually, Madali ba, mahirap? Hindi ko siya masasabing madali kasi first and foremost pa lang yung pre-entry pa lang na yung training na magta-training ka ng 1 year as Naval Officer Candidate course. Yun na yung biggest achievement Tama. And then yung next training is yun na yung hinahasa ka na yung leadership mo. Nandiyan yung Naval Officer Basic Course, and then Naval Staff Course, and Naval Command Course, and then yung General Staff Corps, MNSA, maraming schooling sa military para marami. Yan mga kaibigan, thank you for listening. Marami pa po tayong pag-uusapan. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala. Alam mo ba na may motorcycle helmet ordinance sa lungsod ng Tabuk na nagbabawal sa hindi pagsuot ng helmet ng mga motorista habang bumabaybay sa mga lansangan ng lungsod ng Tabuk? Ang Ordinance Number 15 Series of 2022 na pinamagatang an ordinance mandating all motorcycle riders to wear standard protection motorcycle helmets while driving and providing penalties for violation thereof ay ipinapatupad sa pangunguna ng City Public Order and Safety Office. Katuwang ang Tabuk City Police Station upang may sigurado ang kaligtasan ng publiko. Ang paglabag sa nasabing batas ay may kaakibat na karampatang multa sa mga mahuhuling motorista.
Sa unang paglabag, ang motorista ay mabibigyan ng citation ticket at magbabayad ng 1,000 piso bilang multa. Ang second offense naman ay ang issuance of citation ticket at multa na 2,000 piso, habang issuance of citation ticket at multa na 3,000 piso naman ang papasanin ng motorista sa pangatlong paglabag. Para sa pang-apat at mga sumusunod pang paglabag, aabot sa 5,000 piso at pag-impound ng motor vehicle ng nahuling motorista ang magiging multa. Nais ipaalala ng pamahalaang lungsod ng mga batas at kaakibat na multa ay mga babala lamang, dahil ang pagsuot ng helmet ay responsibilidad pa rin ng isang motorista para sa kanilang proteksyon at pagligtas ng kanilang buhay sakaling magkaroon ng aksidente. Ang paalalang ito ay mula sa City Public Information Office, empowering and connecting Tabuqueños. Ano mga kaibigan, nagbabalik tayo dito sa ating programa na CPIO Hour. Still, pakasama natin si Ensign Rusty Ramos mula po sa Philippine Navy. And nasabi nga earlier ni Sir Rusty na ongoing pa yung kanilang booth. Yung mga gustong magtanong, gustong bumisita o kaya mamasyal sa kanila ay open lang po sila dyan po sa Capitol Grounds. So punta lang po kayo, dagijay adati clarifications na or kahit na nga damagan, mapan kayo dyan habang nandito pa sila kasi di ba at least pagkakataon natin to sila po yung lumapit sa atin, hindi po lahat ay nakakapunta rito, so it's our opportunity po. And still kasama nga natin si Sir Rusty Ramos. Sir, ito matatanong natin yung balik lang na tayo dun sa usapan natin kanina. So may mga nag-a-apply, di ba, sa inyo. Ano yung karaniwang challenges nila o kapag makakapasok na sila or yung mga mag-a-apply pa lang? Pwedeng banggitin natin ang mga ito para may idea po yung ating mga kababayan or ano po yung mga pwedeng baguhin or iwasan nila soon. Actually, sir, yung mga nararanasan ng unit namin regarding dito sa mga aplikante na pumupunta sa amin na kakulangan sa kaalaman sa pag-apply sa Philippine Navy, sa requirements, information, and kakulangan ng tungkol sa hakbang at process sa pag-apply sa Philippine Navy. Ano nga ba yung intervention ng Philippine Navy na through Navy Personnel Management Center? Kami sa Navy Personnel Management Center through our Facebook page, active na Facebook page, pinapost namin yung date with QR code, kung kailan and saan ang venue regarding sa APSAT examination. Pinapost din namin dito yung mga nakapasa ng exam, kung kailan magpo-proceed, kung ano yung next process. And ini-invite ko lahat ng future applicants gustong mag-apply sa Philippine Navy, gustong maging member, maging officer, and maging enlisted personnel ng Philippine Navy na i-follow ang aming Facebook page na Navy Personnel Management Center at ang Facebook page ng Philippine Navy. And ang pinaka-effective dun, sir, yung QR code na pinapost namin. Nagkakaroon kami ng monitoring, and then dun sa Google form na yon may papasa sila na i-input sila na credentials nila, which is nakatulong rin sa amin para mag-check kung sino yung qualified at sino yung hindi sa pag-apply sa Philippine Navy. And then sa mga applicants, successful applicants, pinapaalam na rin namin sa kanila, aside sa Facebook posting, message rin namin sila isa-isa through text message, sir. Ayun, sir. And then, maraming katanungan din, maraming nagsasabi kung paano kung overage na. Hindi na pasok sa Naval Officer Candidate May course na chance pa ba? 20 to 26 years old, and yung sa Sailor Basic course na 18 to 24 and 3 months. May chance pa bang pumasok ang applicant sa Philippine Navy? May tinatawag na special enlistment sa Philippine Navy,
ang age limit niya ay 18 to 35 years old. Pwede pa tayo. Ayun sir, nagki-cater, may mga unit na nagki-cater ng special enlistment sa Philippine Navy, which is sa Naval Installation Command. Kinikater nila yung mga professional driver. Ang requirements ay may professional driver's license, K-12 graduate, yung NC2, yun sir. And then, mga musicians, mga magagaling sa keyboardist, violinist, magaling tumugtog. Kinukuha rin namin sa Philippine Navy through special enlistment. And meron din sa Civil Military Operations Group ng Philippine Navy na photographers, journalists. Di ba pwede kami doon? Yes, sir. Meron din sa amin for special enlistment. And then meron pa sa the Chief Surgeon Navy, yung mga healthcare related courses, services, and C2, kinikater din ng the Chief Surgeon Navy for special enlistment. And then yun yung mga units na nagki-cater ng special enlistment sa Philippine Navy. So, ang kasagutan sa kung overage na ako, lagpas na ako sa for NOCC at SBC, meron pa ring paraan para makapasok sa Philippine Navy. Okay. So, at least may chance pa kayo if you are really interested, not only para po doon sa sweldo, but to serve the Filipino people and of course, yung Philippine Navy mismo, Yes, 'di ba? Kung may mga skills, talents tayo, edi yun yung i-share natin kasi yun yung kailangan nila. Like other agencies din, kung may mga specific na hinahanap na skills or talents, syempre kung sino yung may mga ganun na qualification, sila naman po yung unang natatanggap, 'di ba, sir? And in your office or in your Philippine Navy ay ganun po yung ginagawa nila. Sir, before po tayo mag-end dito po sa ating programa, baka meron pa kayong gustong idagdag, sir, or gustong i-greet. Baka may mga gusto pa kayong sabihin, sir. Yes, sir. Maraming salamat sa aming commander, Captain Elvira R. Gonzales, Philippine Navy General Staff Corps, ang aming butihing commander ng Navy Personnel Management Center, sa chance na to para makapag-conduct kami ng recruitment information drive sa Tabuk, Kalinga, kasama si Lieutenant John Parisha Garcia, Philippine Navy, dito sa Capital, Tabuk, Kalinga. And magkaroon ng chance sa mga taga Kalinga na makapag-apply for Philippine Navy sa dadating na mobile recruitment 2 hanggang 4 ng March 2026 sa Kalinga State University. Sana marami yung mga mag-a-apply kasi 'di ba may mga slots din. Yes, sir. Sa amin naman, sir, as long as sa availability ng test materials namin, minamaximize namin pag nagkakanda kami ng mobile recruitment, sir. For APSAT and neuropsychiatric exam, tuloy-tuloy yan. Basta sa availability hanggat kaya ng test materials na dala Oo, namin. kaya i-consider yun, Apo. Yung mga nag-PMMA exam na hindi nabigyan siguro ng chance, meron pang chance sa Philippine Navy. At sa iba pang mga agencies, try until we succeed, sabi nga nila, di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. So yun po, baka meron pa kayong i-greet, sir. Wala na? Girlfriend mo mga kailangan pa sa Yung love life ni sir. Love Happy life. Valentine's Okay, Day. happy Valentine's, Jen. Ayan, share mo na lang, sir, sa February 14, ayan. So, kung walang ka Valentine's Day, ay ano bang pwedeng gawin? Bahala na kayo. Mag-enjoy lang po kayo with your family. Total, that's, Saturday, di ba? Yes, sir. So, mag-enjoy lang po tayo. Gawin natin yung mga nakakabuting mga bagay-bagay sa buhay po natin. So, wala po tayong maraming oras para
na po dito sa ating programa. Kahit hindi natin, yan, parang kung may mga kailangan na information yung ating mga kababayan na ma-update, ay mag-open lang po kayo sa Tabuk City Public Information Office Facebook page para updated po kayo sa mga happenings. At doon dagiti po post tayo apo dito, dagiti picture yo, dagiti nakiparada, kan dagiti na video, kita nyo lang baka may sa kayo kadagiti natamaan kadagiti lente iti camera mi. So just share and just follow also our Facebook page tapno updated kayo kadagiti happenings iti Tabuk City kan dagiti cover mi pa nga nearby areas iti Tabuk City. So once again, dating nga programa kat idadoolwan garot iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Rick Balo, and of course our City Councilors together with dagiti department heads and iti City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. Da kami garot din nakadwayo siyak ni Ian Jeffrey datu nakadwatay mo lang iti Technical Department ni Sir Reddy Retotal, Sir Eisenhower Bocalen, kasamot ni Ma'am Gigi, kadagiti staff iti Tabuk City Public Information Office. And of course, na kasama rin po natin si Ensign Rusty Ramos mula po sa Philippine Navy, Chief Procurement and... Retention. Ayun, ano yun? Retention branch. Oo, Tension Branch ng nasabing opisina. So once again sir, maraming salamat for the opportunity. Sabi ko nga, hindi kami palaging nakaka-interview ng mga men in uniform tulad ninyo mula po sa Philippine Navy, at sa pagkakataong ito ay naka-invite tayo ng ating bisita. Ayan, super daw si sir, good looking. Ay, may girlfriend na si sir sa mga nagtatanong sa akin. And mga kaibigan, once again, ako po si Ian Jeffrey Datu, and hope na mag-enjoy po tayo sa mga susunod na araw, and abangan nyo ulit kami sa mga next na episode natin dito po sa Tabuk City Local Government Unit. Once again, bye-bye and have a healthy and happy day ahead po sa ating lahat. Tabuk City CPIO Hour. Tabuk City CPIO Hour. May sa programa The City Public Information Office Tabuk Radio. Amang idanon kada kayo kadagiti impormasyon iti na dumaduma ang programa ken serbisyo publiko iti lokal ang gobyerno ti siyudad ti Tabuk. Babaan ita daytoy a programa mailaw-lawag ken maidanon dagiti rumbeng nga maamuan dagiti Tabukenyos. Isu nga intay agdingeg iti linawas at Tabuk CPIO Hour. Tabuk CPIO Hour. Makisalisal, makipatang, ken makinadal kadagiti kang runaan nga impormasyon ken nabagas a diskusyon para ti pagsayaatan dagiti umilit ti Tabuk. Tabuk CPIO Hour. Kada Biyernes alas 12 idganat alauna iti malom dito'y Facebook page, YouTube channel ken Zeno Radio iti Tabuk City Public Information Office.